At ayan mga ka-crypto, ang balita po natin dito ay para sa mga gumagamit ng exchange na si BitMEX. Kasi ang sabi dito, BitMEX is shutting down. XRP withdrawal will be impossible after this date. Ayan, isa pong napakahalagang balita na dapat po nating tutukan agad, lalo na kung ikaw ay may mga asset na nakatabi sa mga centralized exchanges. Isa po sa mga pinakalumang pangalan pagdating po sa crypto derivatives ay ang BitMEX. At sila po ay opisyal nang nag-announce ng kanilang pagsasara. Para sa mga XRP holders na may mga token pa sa platform na ito, ang oras ay unti-unti na pong nauubos. Ayon po sa analyst na si Pampius dito, ayan. Ang kaganapang ito ay nagpapatunay kung bakit napakadelikadong mag-iwan ng digital assets sa mga centralized platforms. Hindi po biro ang balitang ito dahil ang BitMEX ay nag-operate na simula pa noong 2014. Kaya naman ang kanilang desisyon na magsara ay talagang nagdala ng ingay sa buong crypto community ngayong buwan ng July. Yan, ano nga ba talaga ang timeline ng pagsasara ng BitMEX? Kung titignan po natin ang mga opisyal na detalye, ang CKLS-based exchange na ito ay tuluyang magsasara po sa September 23. Yan, September 23. Ayan, nakalagay po rito. 2026. Yan. Eksaktong alas 4 po ng umaga. Yan po ay nakabase sa UTC time. Kasunod nito ay isa pong malalim at saka strategic na pagsusuri sa takbo ng kanilang negosyo at ng kasalukuyang galaw ng market. Agad namang ipinatupad ang pag-ban sa paggawa ng mga bagong account para simulan ang maayos na sistema ng pagtatapos ng kanilang operasyon. Sa puntong ito, may dalawang napakahalagang petsa na kailangan po nating tandaan. Ang mas maagang deadline ay sa August 26. Yan. Highlight natin yung August 26. Yan. Ang August 26, sa petsang ito kasi, titigil na sila sa pagtanggap ng mga bagong position. Mula sa araw na ito, ang mga traders ay papayagan na lamang na bawasan ang kanilang exposure o i-close ang kanilang mga bukas na kontrata. Kaya naman ang opinion ko rito, huwag na nating hintayin ang mismong huling araw dahil ang pagkaantala ay higit pa sa simpleng stress. Maaari po nitong malagay sa panganib o risk ang iyong mga pinaghirapang asset. Ngayon, may bayad ba kapag naiwan ang iyong funds sa loob? Marami po ang nagtatanong kung ano ang mangyayari sa mga taong makakalimot o mapapadelay sa pag-withdraw. Ayon po sa abiso ng BitMEX, ang mga user na nakakompleto po ng KYC. Ayan, yung mga nakakompleto na po ng KYC verification pero nabigong i-withdraw ang kanilang mga asset bago ang tuluyang pagsasara ay papatawan po ng kaukulang fee. Ito ay magiging mas mataas sa pagitan ng $50 o $50 o kaya naman ay 1% or 1% kada taon mula sa natitirang balance ng iyong account. Isa po itong malaking pagbawas din yan sa iyong portfolio kung sakaling makalimutan mong ilabas ang iyong XRP. Ang opinion ko dito ay napakalinaw po ng mensahe ng BitMEX. Kailangan mong kumilos ng mabilis kahit pa sinabi nila na ang mga asset ng mga user ay mananatiling ligtas at hawak pa rin ng mga ito sa panahon ng transition. Hindi natin dapat iasa sa simpleng pangako ang kaligtasan ng ating kripto. Ang mga huling linggo bago ang pagsasara ay karaniwang dinudumog ng napakaraming users na gusto ring mag-withdraw. Kaya naman ang pagkaantala ay magdudulot lamang ng matinding siksikan sa system.
Ngayon ay ligtas ba ang paglipat sa mga mas maliliit na exchanges lamang? May mga naglalabasang usapan sa community kung ang nangyari ba sa BitMEX ay senyales para lumipat na lamang sa ibang mga exchanges. Ayon sa ibang mga komento, ang mga mas maliliit na exchange ay madalas na nawawala o nagsasara nang walang anumang paunang abiso. Sa kaso naman ng mga higanting platform tulad po ng BitMEX, nagbibigay pa sila ng formal na abiso at structured exit window para sa kanilang mga kliyente. Pero sa kabila nito, ang tanong ay nananatili. Bakit ka pa susugal sa isa pang centralized platform kung pwede mo namang hawakan ng direkta ang iyong mga token? Ngayon, sa aking opinyon, ang paglipat po ng XRP mula sa isang centralized exchange patungo sa isa pang katulad na platform ay parang paglipat lamang ng pera mula sa isang bulsa patungo sa kabilang bulsa habang bukas ang tahi ng iyong pantalon. Mayroon pa ring risk na kasama. Ang pinakamagandang decision ay maaari mong gawin bilang isang may-ari ng digital asset ay ang tuluyang pag-alis sa mundo ng exchange custody para sa iyong long-term holding. Ang pag-iwan po ng crypto sa mga third-party platforms ito po ay may laging kaakibat na geopolitical at saka operational risk na hindi natin kontrolado. Ngayon, bakit natin kailangang pag-isipan ang mga cold wallets? Dito na pumapasok ang malaking payo ng analyst na si Pampios. Ito po ay tungkol sa paggamit ng cold wallets o self-custody. Sa kasalukuyan, maging ang mga batas sa ibang bansa ay unti-unti nang sumasang-ayon sa konseptong ito. Halimbawa na lamang ang Section 605 ng Clarity Act na kilala rin bilang Keep Your Coins Act. Ipinagbabawal nito sa mga ahensya ng gobyerno na pigilan ang mga individual na self-custody ang kanilang digital assets gamit ang mga self-hosted wallets para sa mga legal na layunin. Ang opinion ko po rito, ang pagkakaroon po ng sarili mong cold wallet ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na walang sino man ang makakaagaw. Ang iyong private keys ay nakatago offline. Ligtas ka sa anumang uri ng exchange insolvency. Bigla ang pagsasara ng kumpanya o kaya naman ay mga restriction mula sa regulasyon. Kapag ang isang exchange ay nagsara, ang iyong kakayahang makuha ang iyong pera ay nakadepende na sa kanilang timeline at desisyon. Ngunit kapag ang iyong crypto ay nasa isang cold wallet, ikaw at ikaw lamang ang masusunod. Ngayon, paano nga ba nakakatulong ang self-custody sa iyong kapayapaan ng isip or peace of mind? Isipin mo na lang ang stress na dulot ng balitang ito para sa mga may hawak ng XRP sa BitMEX. Habang ang iba ay nagpapanik at nagmamadaling mag-verify ng account o mag-ayos ng mga withdrawal issues, ang mga taong gumagamit na ng cold storage ay mahinahong nanonood lamang sa gilid. Wala silang dapat ipag-alala dahil ang kanilang mga token ay nasa kanilang sariling bulsa at hindi nakasalalay sa kalusugan ng finance ng isang kumpanya. Sa aking opinyon, ang ganitong klaseng kalayaan sa finance ang tunay na diwa ng cryptocurrency. Ang sistema ng paggamit po ng cold wallet ay parang pagkakaroon ng isang pribadong kahadiyero sa loob ng iyong sariling bahay kung saan ikaw lang ang may hawak ng susi. Hindi mo na kailangang mangamba kung ang exchange ba ay mag-a-announce ng pagsasara bukas o kung magkakaroon ba ng problema sa kanilang server habang sinusubukan mong i-withdraw ang iyong XRP. Ngayon ay ano nga ba ang dapat nating unahing gawin bago sumapit ang September 23?
Ang pinakamahalagang hakbang na dapat nating gawin ay i-check ang ating portfolio ngayon din. Kung mayroon kang mga natitirang asset o XRP sa BitMEX, huwag mo nang hintayin ang buwan ng August o September. Huwag mo na i-withdraw na. I-withdraw mo na kaagad at ilipat sa mas ligtas na lalagyan. Ang bawat araw na lumilipas po na nakasalalay ang iyong token sa isang nagsasarang exchange ay hindi po kinakailangang risk yan or nasa panganib para sa iyong investment. Tandaan po natin na ang mga ganitong klase ng balita ay mga paalala mula sa market. Ang technology po ng blockchain ay ginawa para sa decentralization at saka self-sovereignty. Kaya dapat nating gamitin ang mga benepisyong ito sa ating kalamangan. Kaya manatili po tayong alerto, protektahan ang ating mga digital assets, at laging unahin ang security ng ating portfolio sa lahat ng oras. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang ating recommended video dito.